Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa papalapit na botohan, nakilahok ang ilang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya sa signing of the Pledge of Commitment sa naganap na Nationwide Multi-Sectoral Peace Assembly. Layunin nito na isulong ang matapat, mapayapa at maayos na botohan para sa BSKE ngayong taon kung saan pinalipad din ang mga kalapati bilang pagwawakas na siyang nagsimbolo ng kapayapaan. Binigyang diin naman ni COMELEC Commissioner in Charge ng BSKE 2023, Attorney Ray Bulay, ang kahalagahan ng pagpapanatili sa kaayusan at kapayapaan ng eleksyon para sa demokrasya ng bansa. Nakiisa si Tourism Secretary Cristina Frasco sa mga pinuno ng turismo mula sa buong mundo sa 25th United Nations World Tourism Organization General Assembly sa Uzbekistan. Pinagsama-sama ng naturang assembly ang higit sa 150 mga ministro ng turismo at mga delegado mula sa iba't ibang bansa para sa layuning talakayin ang mga patakaran na nagpapaunlad ng pagbabago at edukasyon para sa kasalukuyan at hinaharap na katunayan ng pandaigdigang industriya ng turismo. Idineklara ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang shellfish ban sa 7 lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa banta ng red tide. Ito ay dahil sa nagpositibo ang paralytic shellfish poison o toxic red tide na lampas sa regulatory limit ng mga shellfish sa Sapian Bay at katubigang bahagi ng Roa City, Pilar at President Roxas sa Capiz. Apektado rin ng red tide ang Dumanquilas Bay sa Zamboanga del Sur, ang baybaying dagat ng Gigantes Island sa Iloilo, Dawis at Tagbilaran City sa Bohol. Ayon sa BFAR, lahat ng uri ng shellfish ay hindi ligtas ikonsumo at kung manyaring makonsumo, posible humantong sa pamanhid, drowsiness at respiratory paralysis. Samantala, ang isda, pusit, hipon at alimango ay ligtas na kainin hanggat sariwa, nahugasan ng maigi at natanggal ang hasang at bituka bago lutuin. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 1,400,000 kandidato nangampanya na para sa nalalapit na BSKE. PNP naka-heightened alert sa pagsisimula ng kampanya sa BSKE. Bag na may lamang pera at mga alahas, isinauli ng empleyado ng Bureau of Immigration. Kampanya sa kontrabigay, tinututukan ng kapulisan. 16 na OFW mula Israel nakauwi na sa Pilipinas. Team Philippines target kumolekta ng ginto para sa Asian Para Games. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Isang empleyado na nagsauli ng isang bag ng pera at alahas sa Mactan, Cebu International Airport ang pinuri ni Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tansinco nitong kamakailan lang. Nadiskubre ng isang miyembro ng Border Control and Intelligence Unit o BCIU na kinilalang si Lino Ihada ang isang unattended bag malapit sa e-gate sa arrival area. Napag-alaman na ang bag ay naglalaman ng Japanese yen na aabot sa 80,000 piso, gayon din ng mga alahas at iba't ibang gadgets. Agad niya itong iniulat sa duty supervisor na nakipag-ugnayan sa mga kawani ng AirAsia Ground. Kasama ang mga tauhan ng airline, nakita nila ang may-ari at naibalik ang kaniyang mga gamit. Samantala, pinuri ni Tansinco si Hada sa pagsisilbing magandang ehemplo at halimbawa ng profesionalismo sa mga empleyado ng BI.
Nakatakdang isagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang full-scale pilot sa pagpapatupad ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program o FSP sa Disyembre ng taong ito ayon kay DSWD Undersecretary for Innovations Eduardo Punay. Dagdag pa riya sa pagpapatupad ng programang ito ay masisiguro ang pagpupondo upang makatulong sa mas maraming pamilyang mahihirap sa pagkain sa darating na taong 2024. Sanib-pwersang tinututukan ngayon ng Philippine National Police o PNP, Philippine Army at Philippine Coast Guard o PCG Eastern Visayas ang pagpapaigting sa kampanya ng kontrabigay o ang laban sa vote buying para sa BSKE. Ayon sa PNP, bukas ang kanilang mga tanggapan sa mga reklamo kung saan magsasagawa rin sila ng mga operasyon para mapigilan ang posibleng pamimili at pagbebenta ng boto. Sa panig ng Philippine Army, suportado nila ang pagpapatupad ng kontrabigay kung saan kasama ito sa kanilang Information and Education Campaign. Samantala, ang PCG Eastern Visayas naman ay tinututukan ang pagbabantay sa mga pantalan at coastal communities para mapigilan ang mga magtatangkang mag-transport ng anumang transaksyon sa mga isla. Kaugnay nito ay nagumpisa na rin ngayong araw ang kampanya ng mga kandidato para sa BSKE na tatagal hanggang ika-28 ng Oktubre. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 1,400,000 kandidato nangampanya na para sa nalalapit na BSKE. PNP naka-heightened alert sa pagsisimula ng kampanya sa BSKE. Bag na may lamang pera at mga alahas, isinauli ng empleyado ng Bureau of Immigration. Kampanya sa kontrabigay, tinututukan ng kapulisan. 16 na OFW mula Israel nakauwi na sa Pilipinas. Team Philippines target kumolekta ng ginto para sa Asian Para Games. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nakaantabay na ang humigit kumulang 187,000 mga pulis para sa seguridad ng pagsisimula ng kampanya sa BSKE na nagsimula na ngayong araw ika-19 ng Oktubre. Nagsimula ang deployment kahapon ika-18 ng Oktubre kung saan naka-heightened alert na rin ang ahensya. Inatasan na rin ang lahat ng police commanders na paigtingin ang pagsasagawa ng checkpoints kasabay ng pagsisimula ng campaign period. Sa kabilang banda, magpapatuloy rin ito para sa undas. Nitong kamakailan lang ay opisyal ng nilagdaan ng National Privacy Commission o NPC at Department of Information and Communications Technology o DICT ang isang Memorandum of Agreement o MOA sa signing ceremony na ginanap sa National Cybercrime Hub sa Taguig City. Ang kolaborasyong ito ay kumakatawan sa isang mahalagang hakbang tungo sa pagtiyak ng pangangalaga sa digital na seguridad at privacy ng bawat Pilipino. Ang sentro nito ay ang pagpapatupad ng Digital Security and Privacy Quick Response Project, isang makabagong sistema sa paghawak ng mga reklamo na idinisenyo upang mabilis na matugunan ang mga paglabag sa privacy na tinitiyak ang pangunahing karapatan para sa lahat ng mamamayan. Isasama ito sa eGov applications sa ilalim ng Government Digital Transformation Bureau.
Porsigidong makaginto ang 72 pambato ng Pilipinas para sa ika-4 na Asian Para Games na gaganapin sa Hangzhou, China. Nasa 18 medalya ang inaasahang makamit ng mga para-athletes kung saan target nilang makuha ang ginto para sa bansa. Opisyal na magbubukas ang kompetisyon sa ika-22 ng Oktubre at magtatapos sa ika-28 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 1,400,000 kandidato nangampanya na para sa nalalapit na BSKE. PNP naka-heightened alert sa pagsisimula ng kampanya sa BSKE. Bag na may lamang pera at mga alahas, isinauli ng empleyado ng Bureau of Immigration. Kampanya sa kontrabigay, tinututukan ng kapulisan. 16 na OFW mula Israel nakauwi na sa Pilipinas. Team Philippines target kumolekta ng ginto para sa Asian Para Games. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.